Nasa ating linya ngayon ang chairperson po ng komite, si Congressman Joel Chua ng Maynila. Maganda umaga po, Congressman. Ay magandang umaga po, Manong Ted, at sa lahat po ng iyong tagapakinig. Opo, meron pong mga nagulat nito hong inyong inalabas po na release order na ito over the weekend at kanya-kanya po naman to ng opinion pero hindi maitatanggi. May mga nagsasabi na para bagang lumambot na ang komite in the light of the statement of President Marcos na wag daw ho maghahain ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Ano pong masasabi niyo ron? Well, unang-una, Manong Ted, ito pong contempt order po ni Attorney Zulaika Lopez, ang ground po dito ay Section 11, letter F. Yung tinatawag po natin undue interference in the conduct of proceedings. Sa amin pong internal rules, pag ikaw po ay na-contempt at ito po ang dahilan, hindi ka po pwedeng makulong ng more than 10 days. Ang maximum period po is 10 days. At nung Saturday po, yun po ang ika-10th day, kaya wala pong dahilan para ito po ay ma-extend dahil base po sa aming rules, yun po yung pinaka-maximum na po pwede pong makulong siya based on that ground. Opo, yun po ang dahilan talaga po nito. No? Otherwise, baka na kayo maihabla sa hukuman for illegal detention. Tama po kayo dyan. Opo. At on top of that, gano'n naman din po siya. Siya po ay sumulat sa amin na siya po ay makikipag-cooperate at siya po ay a-attend in the event na siya po ay kailanganin. Okay. Kailan po ang inyong next hearing, Congressman? Sa ngayon po ay hindi pa po namin na-set dahil ang isa po sa mga nagiging challenge po sa akin ngayon is yung pagmamaster ng quorum. Dahil pagpasok po ngayon netong December, medyo ang dami na po mga activities ng ating mga kasama. Pero siyempre ito po ay pag-uusapan po namin kung sakasakali kung kailan po yung availability para makakuha po tayo ng quorum. Congressman, alam po naman natin, di ba, that there's such a thing as imaginary quorum, no? in committee hearings, meron ho ba talagang question ito ngayon? Ngayon po, nakikita po natin halos lahat po kino-question eh. Nung nakita po naman natin, pati po yung mismong jurisdiction ng ating committee ay kino-question ni Congressman Marcoleta at ng mga iba pang mga uma-attend dito. Kaya tayo po very maingat po tayo pagdating po dito. Opo, pero hindi ho ba, Congressman, dito hong huling yung hearing, may mga nag-aabang nga, di ho ba? Kasi nabanggit po ng ilang beses, no? Yung pangalan po na Colonel Raymond Dante La Chica, at saka yung isa rin po na security officer naman sa DepEd at binabanggit nga ang mga pangalan na ito bilang responsable umano sa pag-uudyok doon sa mga disbursing officers po ng DepEd at saka ng OVP sa paglalabas po ng pera na confidential fund. Marami nag-aabang doon na makonfront na po itong dalawang militar. Sa ngayon po, as in hindi pa tayo nakakasiguro kung kailan mangyayari ito. Tama po kayo. Nung nakaraang pong hearing, kung natuloy po yun, sila po ay invited. Kaya po sa susunod pong hearing, kung ito po ay maiseset na po natin, sila po ay magiging invited po. Apo. As in, sa ngayon ho ba among you, members of the committee, meron na ba kayong naiisip po na petsa ho dito that you can establish quorum? Well, hopefully po this week or next week or early next week, sana po makapag-set po tayo ng isa pang committee hearing. Okay. Congressman, ang inyong pasok na lang hanggang December 18 ba o December 20? Technically hanggang December 20 pero ang Kongreso po talaga hanggang 18 ang talagang pasok po. Opo. Sige po. So, in case ho ba, tingin ho ninyo, ilan pa bang hearing pong kailangan po ng inyong komite para po natin masarhan na itong investigasyon? Ako siguro po, isa or dalawa at most dalawa eh. Pero yung pinaka huli tingin ko yung mga miyembro na lang po ng committee para at least makuha ko po yung kanilang mga input. Kung ano po yung mga opinion nila, kung ano pa po yung mga gusto nila. Dahil ako po, meron na rin po tayong mga ibang mga suggestion na bubuo natin yung mga
legislation na gusto po natin. Mm. So marami na rin po tayong mga suggestion. So kailangan na lamang po natin mga inputs po ng iba pang mga miyembro. Okay, opo. Pero sir, kung babalikan po natin ang ating mga naging nagdaang panayam, di po binabanggit nga ninyo Congressman Joel na kung ang pag-uusapan po natin ay mga elemento, kung ito para po sa impeachment ay meron po at meron ng malinaw. Hindi ka nagbabago ang inyong stand ron, sir? Hindi po nagbabago ang aking stand. At until ngayon, kahit naman po, sa totoo lang, even without the statement of these two, Colonel, pati po ni VP, talaga namang malinaw naman po Nakita naman po natin at nasubaybayan naman po natin itong mga committee hearing natin. Ang magiging challenge lamang po dyan is yung possibility sa impeachment. Dahil unang-una po, alam naman po natin, by next year, by February, start na po ang national campaign. By March, start na rin po ang local campaign. So yun lang naman po yung talagang medyo agam-agam po ako. At saka alam naman po natin, lahat naman po ng impeachment kailangan po yan. Kahit papaano may mga suporta rin po yan ng mga leadership. Kaya po, yun lang po ang medyo alinlangan lang po tayo. To be straightforward about this, ang suporta ng leadership, kailangan talaga dito ang suporta ng presidente. Tama po kayo. I agree with you. Opo. And in the light dito ho sa kanyang sinasabi na wag hong ituloy ito, kayo po mismo personally, ano po ang inyong damdamin dito? Well, sa akin naman po kasi as chairman, ang concern ko po talaga dito is yung magiging resulta nitong committee hearing, makapag-produce po tayo ng mga makabuluhang batas. Pagdating naman po sa impeachment, kagaya po ng sinasabi ko, talaga naman pong nakita naman po natin, marami po talaga mga issues na hindi po nare-resolve. Kaya nga lang po, talagang nag-aalangan po lamang ako sa timing, sa oras at sa panahon. Dahil nga po dun sa, sabi ko nga po ulit, sa February po, simula na po ng national campaign. Opo. Klaro din ho ba naman, Congressman, kung napag-uusapan po ninyo, no? Dito po sa mga nagsasabi nga na ito ay isa ng klaro, no, na mga paglabag at maaari na nga maging grounds, no, for impeachment na bago ho pag-usapan ang filing at endorsement nito, kinakailangan talagang masiguro muna yung 16 votes in the Senate. Tama po kayo dyan. Pero lahat naman po ang impeachment nagsimula, parang wala naman pong numero In fact, maski po yung dati po, sinasabi po natin, kailangan ng suporta ng presidente. Pero ang una pong na naging ano po ng impeachment, kung maalala po niyo, si President Joseph Estrada. So, yun po mismo, presidente. Pero nakita naman po natin yung naging turn of events. So, lahat naman din po yan, siguro lahat naman nagsisimula sa walang numero. But eventually, kung nakita po ng mga senador, yung taong bayan, ang mismong humihingi, yung clamor, tingin ko medyo nandoon din yung pressure. Opo. So, Congressman, yun din po, meron ho bang implikasyon din dito? Yung kapag naghain ng impeachment complaint ngayon, tapos hindi ito umusad o kahit na po umusad man sa lower house pero ito'y magkaroon ng balakid sa Senado ay yung magsisimula na yung 1-year ban sa impeachment against VP Sara. Kasi alam naman po natin, nakalagay po sa ating batas, no, na ang impeachment dapat isang beses lang sa isang taon. So, yan, medyo tingin ko, medyo ano rin po yan. Magiging problema rin po yan pag ito po hindi matapos. Okay. Sige po. So, paano kaya ito, Congressman, kung sakasakali nga po? Kasi mayroon mga ilang kongresista, no? Ang kanilang damdamin talaga, magkaroon ng accountability dito. Meron ho bang side of frustration sa inyo rito? Na maari pong makalabas kayo ng committee report, meron kayong ma-establish po ng mga facts, no? And eventually nga, maari daw ho itong maisampang kaso sa ombudsman na pero matagal-tagal na usapin yun at
hantong pa sa Supreme Court yon. Pero sa impeachment nga po, iba itong prosesong ito. Ano ho ang inyong damdamin doon at totoo bang meron din kayong frustration po dito? Well, ako naman, sa akin naman, right from the very beginning, talagang lagi na nag-aalangan po talaga ako sa panahon eh. Ang sa akin lang naman po bilang chairman, ang talagang primary concern ko is makagawa po ng batas base po dito sa committee hearing po namin. Opo. Sige po. So, dito po sa pahayag ng ating Pangulo, hindi po ito dahilan para manlambot na kayo ngayon sa Committee on Good Government, Congressman. Ako sa tingin ko, wala naman pong dahilan para manlambot dahil at the end of the day, tingin ko naman yun ay opinion ng ating Pangulo na dapat din naman po nating galangin. But at the end of the day, siyempre, yung mga mamabatas may kanya-kanya ring opinion yan eh. Opo, pero hindi ho ba kung napakinggan niyo po yung kanyang yung kanyang pahayag na yung sa kanyang sinasabi na yan ay aking papalagan, di ba doon naman klaro sinasabi niya na dapat iginagalang natin ang poder ng Kongreso po dito, tapos dito po sa kanyang pahayag na pangalawa na para baga sinasabi niya na Kongreso, huwag niyo ituloy ito. Anong basa niyo doon? I think it was a private communication. Sabi nga po ni Presidente, private communication. But insofar as I'm concerned, wala naman din po nagsasabi sa akin. Wala rin man pang tumatawag sa akin para sabihin na tumigil dito sa sa ginagawa po nating hearing. So ako lang naman, tuloy lang naman ako. Tuloy lang naman ako sa ginagawa ko po. Dahil insofar as I'm concerned, na to tapos na eh. Tapos na yung hearing nyo? Insofar as I'm concerned, halos tapos na rin po ito eh. Whether makuha po namin yung statement ni VP, makuha po namin yung statement ng dalawang, kasi ako naman, tayo naman po, nakikita naman po natin yung kwento. Unang-una na lang natanong ko dyan, yung SDO, bakit niya binigay dun sa kernel, hindi naman po accountable. So doon lang may problema na. Alam naman po natin lahat yun na may problema talaga eh. Saka parang ang nangyari po sa kwento, parang nagpasapasahan na lamang po eh. So ako, I wouldn't be surprised kung natin, sasabihin, ginamit sa mga ganito, ginamit sa gano'n. Alam naman po natin yan, kaya sa akin po, irrelevant na po lahat yan eh. Sa akin, buo na yung kwento. May mga nakikita na po akong mga recommendation. Unless, siyempre, ito'y hindi sasang-ayunan ng mga kamiyembro ko at iba rin ang kanilang magiging opinion dito. Opo. Hindi kayo nakatanggap ng text na iyon, di po ba? Ay, definitely hindi po ako. Opo. Sige po. Dahil hindi naman po ako personal na kilala. Opo. Hello, Congressman. Naputol tayo? Hello? Hello, yan. Manong Ted. Opo. Ako po hindi personal na kilala ng Pangulo. Opo. Sige po. So, again, in parting po, Congressman Joel, ito hong kay Piatos, itong kay Villamin, ito pong sila Tempura, lahat ng ito. Maikaklaro ba ho natin talaga ito? Sa at the end of your hearing, ang conclusion dito, gawa-gawa lang itong mga pangalan na ito to justify the expense? Sa akin po, kasi titignan ko po, alam ko po nag-submit na po yung nag-submit na po kami sa NBI at saka sa PSA. Kung ano po ang magiging opinion nun, yun po ang lalabas dito. So, makakasap po kayo na wala pong whitewash dito. So, kung ano po yung, kasi public naman po yung naging hearing natin. Hindi mo naman po pwedeng i-cover up yan eh. Ang linaw-linaw naman po yan. Pwedeng pa ulit-ulitin po yan eh. So, wala po tayong magiging dito. Sa akin po, kung ano po yung magiging kung ano po yung naging resulta ng committee hearing, yun din po ang makikita ninyo sa committee report. Whether magkaroon pa tayo ng hearing o hindi, basta sa akin pong opinion, kung ano yung mga naging nangyari po, yun po yung makikita po niyo sa committee report. Okay, sige po. So kami po yung muling tatawag, Congressman Joel, bago po siguro or pagkatapos po ng inyo pong gaganapin po na pagdinig, we can only say Godspeed, sir. Salamat po na marami and good luck. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo, Manong Ted. Apo, thank you si Congressman Joel Chua, ang chairperson po ng House Committee on Good Government and Public Accountability.